birth of a new promise for our province, the beginning of a new chapter of synergy for economic growth, powered by a united front of government leaders. For too long, we have walked different paths with separate voices and sometimes with divided steps. But today, we stand here as one people, bound by one home and committed to one shared future. Welcome to this official launching of the One Cam Norte Movement. Palakpakan po natin ang One Cam Norte Movement. Unay nating tawagin ang siya mismong nag-isip, siya mismong nagbuo ng tinutungtungan ng ganitong gawain. Ang isang ideya na kanya ng pangarap noong pang siya'y batang alkalde pa lamang ng Panganiban. Sabi niya, isang malalim na panaginip ko na pag-isahin ang lahat ng mga pinuno ng lalawigan ng Camarines Norte. Mayor pa lamang ako, subalit hindi yun naging posible at hindi naging makatotohanan. Subalit ngayon, na siya ang namumuno ng lalawigan ng Camarines Norte, minarapat niya na bigyang pagkakataon ang pagkakabikis-bikis, ang pagtutulungan, ang pagkakaisa, ang paglalakad ng sama-sama na walang naiiwan at walang napapabayaan. Kaya nga po natutuwa tayo ngayong hapon, mananawagan ng pagkakaisa, hindi lamang ng mga pinuno ng lalawigan, kundi ng sa bawat Camnorteño na naninirahan at nabubuhay sa lalawigang ito. Siya po ay may panawagan sa atin ngayong hapon. Ladies and gentlemen, the Mr. One Cam Norte Movement himself, the Honorable Tom Padilla. Palakpakan po natin. Magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon. Una po ay ang aking pasasalamat. Taos-pusong pasasalamat dahil kayo po ay tumugon sa atin pong pakiusap na tayo ay magkabuklod-buklod sa hapong ito para simulan ang isang napakalaking hamon. Alam ko malaking hamon dahil matagal ko na po talaga itong pangarap na makita dito sa probinsya natin. At ngayon, sa nakikita kong pakikiisa ng lahat ng akin pong mga kapwa nanunungkulan, mga kapwa, to all my fellow workers in government, naniniwala ako na posible yung pangarap na yan. At bago po ang lahat, siyempre gusto ko muna pong pasalamatan. Una, ang ating pong Vice Governor Joseph Pascucha, palakpakan po natin. Ganon din po ang ating pong mga representative. Unang-una po, Congresswoman Josie Talyado, palakpakan po natin. Congresswoman Rosemary Panotes, palakpakan po natin. At siyempre, yung pong ating mga mayors na nandito ngayon, kompletong-kompleto. Simulan ko na po sa 1st District. Ang akin pong kaibigan, palakpakan po natin, Mayor Luz Ricasio ng Kapalonga. And of course, ang aking partner, Jose Panganiban, kababata, kasama, wala pong iba, palakpakan natin, Honorable Mayor Ariel Non ng Jose Panganiban. At siyempre po, ang atin pong pinuno ng League of Municipalities of the Philippines, ang akin pong kaibigan, palakpakan po natin, Mayor Jojo Francisco. Ganon din po si Kuya Romy Moreno sa kanya pong representative, palakpakan po natin, Admin Arnold Balon, palakpakan po natin. At nandito rin po ang atin pong Mayor Dina Borja sa pamamagitan po ng kanyang Vice Mayor Jeff Mendoza. Sa 2nd District, nandito po ang ating Mayor Honorable Sean Frederick Taboco ng Basod.
Nandito rin po ang ating pong Mayor, host municipality ng Daet. Palakpakan po natin, Mayor Rosano Valencia. Nandito rin po ang Honorable Sheila de los Santos ng San Lorenzo Ruiz. At ang ating pong kaibigan, palakpakan po natin, Mayor Bong Palma ng San Vicente. And Mayor Dondon Mancinido ng Talisay. At nandito rin po si Mayor Agnes Ang ng Vinsons. At syempre, ang atin pong namumuno sa Department of Interior and Local Government, palakpakan po natin Ma'am Melody Relucio. Ganun din po, nandito rin po si Reverend Father Rufino Madridejos, palakpakan po natin. Ang atin pong si Mayor, ang aking pong kaibigan, Mayor Alex Pajarillo. Ang atin pong mga board members, nandito po, First District, Kuya Winnie Balseoco. Board member Tess Malubay, Ate Tess. Board member Mike Canlas. Board member Rebecca Padilla. Board member Paul Gatse, Kuya Paul. Board member Ine Herrera. Board member Jonah Pimentel. And board member Dennis Riel. Andito rin po ang ating mga punong barangays, councilors, lahat ng barangay officials, department heads, at syempre sa lahat ng mga taga Camarines Norte, muli ang akin pong pagpati ng isang magandang hapon. Mga minamahal kong kababayan, bilang inyong gobernador, nakita ko po at naramdaman ko ang malalim na sakit na dulot ng pagkakawatak-watak. Sa mahabang panahon po ay nakita natin na kumbaga ay naglalakad tayo ng magkakahiwalay na daan. May bayan na umuunlad, habang ang katabing bayan naman ay naiiwan. May mga proyekto pong natitigil dahil hindi nagkakasundo ang mga opisina, yung mga namumuno. May mga pagkakataon naman po na lumilipat ang mga namumuhunan, kung kaya't nawawala ang mga oportunidad at trabaho at pumupunta sa ibang lugar dahil wala nag-iisang direksyon o hindi nagkakaisa ang mga namumuno. Mga kababayan ko, ang hatian po o ang pagkakahati-hati o ang pagkakahiwa-hiwalay at ang makasariling interes, iyan po ang nagiging tanikala na pumipigil sa atin. Ang pagkakawatak-watak ay hindi lamang pagkawala ng pagkakaisa. Ito rin po ang direktang pagkawala ng pagkain sa hapagkainan, pagkawala ng oportunidad sa trabaho, at pagkawala ng pag-asa, lalo na sa mga mahihirap nating mga kababayan. Kung kaya ngayon po, inilulusad natin ang One Cam Norte Movement. Isang konsepto na binuo ng buong kababaang loob ng inyong lingkod. Hindi para sa titulo o pagpaparada ng mga ginagawa, kung hindi, para po ito sa mga bagay na malapit sa sikmura ng bawat isa. Sa ating kabuhayan at sa ating kinabukasan, naniniwala po ako sa simpleng katotohanan na ang pag-unlad ay hindi kailanman dadating kung tayo ay nagkakawatak-watak. Ang pagbibigkis-bigkis ng ating lakas, ang pagtutulungan ng bawat bayan, at ang pagkakaisa ng ating mga plano, iyan po ang pinakamahalagang sangkap ng paglago ng ating ekonomiya. Bilang magiging paunang bunga ng ating kilusan ay ang pagbuo ng Local Economic Growth Advisory Council. Ito po ay bubuuin ng ating pong mga leaders, incumbent man o yung pong mga nakaraan, nang sa ganun po ay magkaroon po tayo ng meeting of minds. Dahil alam ko, there is no monopoly of knowledge. Kailangan marinig natin ang bawat punto de vista, nang sa ganun po ay mas maging maganda, mas maganda ang ugnayan at magkaroon ng isang malinaw na direksyon po ang ating probinsya. Ito po
bubuuin natin sa pamamagitan din ng Metro Cam Norte Alliance of Municipalities, na kung saan bubuuin 12 bayan, walang maiiwan, lahat sabay-sabay, uusad sa isang direksyon, at yan po ay para paunlarin ang ekonomiya ng ating pong probinsya. Kapag tayo ay nagkakaisa, hindi na tayo maghahanap ng oportunidad bilang makakahiwalay na bayan. Gagalaw po tayo bilang isang malakas na lalawigan. Kapag po tayo ay nagkakaisa, mas malaki ang ating kakayahang makaakit ng pamumuhunan. Mas mabilis nating mabubuksan ang mga kalsada dahil tayo ay nagkakasundo at nagkakaisa sa isang direksyon. At mas mapapalawak natin ang ating mga palengke, ang ating pamilihan, ang ating merkado, at mas marami tayong magagawang trabaho para sa ating mga kababayan. Alam niyo po, ang Camarines Norte, napakalaki ng ito po'y potensyal. Nakikita natin pero nakakapanghinayang. Dahil lamang sa politika, nagkakawatak-watak tayo, marami tayong panahon na nasasayang. We are racing against time. Nakita natin, umuuswag ang bawat probinsya. Ayoko naman na mapag-iwanan tayo. Kaya ako po naniniwala, collective effort between all the leaders sa 12 bayan, naniniwala po ako, we can do it. There's nothing impossible. Dahil ang pagkakaisa po, ang ideya po ng pagsasama-sama nating mga pinuno ay hindi lamang usaping politikal. I can tell you now, this is beyond political boundaries. Hindi po ito politika. At ako po naniniwala, lahat naman tayo matatapos ang termino. Sana kung may maiiwan man tayong magandang legasiya sa ating pong bayan, sa ating pong probinsya, ito po sana mabuo natin. Ang lahat ng taga-Camarines Norte maniwala na iisa lamang po ang daan para sa tunay na pag-unlad, at yan ay ang pagkakaisa ng lahat ng mga taga-Camarines Norte. Dahil ang pagkakaisa po ay nangangahulugan ng paglikha ng oportunidad. Oportunidad para sa magsasaka na lumago at mabenta ang kanilang ani. Oportunidad para sa magsasaka na lumago at mabenta ang kanilang ani, para sa kabataan naman na makapagtrabaho dito mismo sa probinsya, at oportunidad naman ng negosyo na mapalago ang kanilang tinataguyod na mga negosyo. At sa atin pong dangal, oportunidad para sa bawat pamilya na mamuhay ng may dignidad at may kasaganaan. Alam niyo po, nakakapagod. Nakita niyo po, andito ang mga mayors, board members, araw-araw na ginawa ng Diyos. Nakikita natin paghihirap ng ating pong mga kababayan. Kaya sana po sa pagkakaisa, makita natin, huwag nating ipagkait ang ating pong pagtutulungan, dahil alam ko sa pagtutulungan, makikita natin, maiaangat natin ang antas ng kabuhayan ng ating pong mga kababayan. Alam niyo po, tama po ang sabi ng mga ekonomista, development means expansion and creation of choices among our people. Ang tunay na pag-unlad daw ay ang pagbibigay sa lahat ng mas maraming pagpipilian. Nakakalungkot minsan ang mga tao sa Camarines Norte. They simply have no choice. Ika nga, marami po ang ayaw magkabod, nagkakabod na lang dahil walang choice. Pero alam niyo po, naniniwala ako, ayusin natin ang ating probinsya. Ayusin natin ito dahil alam ko malaki ang potensyal ng ating lalawigan. Hindi lamang kung ano ang inyong makakain ngayon. Alam niyo po, sa totoo lang, hirap ng buhay, nakakalungkot. Hindi po lamang ito tungkol sa kung saan kayo magtatrabaho, kung hindi kung anong kinabukasan ang inyong ibibigay sa inyong mga anak. Simple, magbigay tayo ng choice sa ating mga anak. Hindi yung ang ipinamamana ng mga taga-Camarines Norte ay hirap sa kanila pong mga anak. Nakita natin yan. Jose Panganiban sa Paracale. Nakita natin sa buong lalawigan, ang mga magulang ang ipinamamana sa anak ay ang hirap ng buhay. Ang pagkakaisa pong ito ang magbubukas sa lahat ng pintuan para iba yung pagpapalawak ng pagpipilian. Ika nga po, we will have choices. Later on, kung gusto mo magtrabaho sa isang economic zone,
meron tayong pwedeng ibigay. Kung gusto mo magkabod, meron tayong pwedeng ibigay. Pero, simple lamang, let us give them a choice. Hindi yung tumatanda na lang, namamatay ng walang choice. Mula po ngayon, tayo ay isang Camarines Norte. Isang lakas, isang pangarap, isang kinabukasan. Alam niyo po, maaaring nakikita ninyo yung akin pong sigasig sa pagpunta kung saan-saan para maghanap ng mga projects, para magkaroon tayo ng exchange program sa ibang lalawigan. Alam niyo po, napudpud ang sapatos ko nung ako'y mayor. Si Mayor Ayi na po, Mayor Ayi, he is a living testimony na ako po halos pinupudpud po ang sapatos ko sa mga departments, sa lahat ng mga senador. Nagkataon lamang po nung ako po ay mayor, hindi po ako kapartido ng nakaupong presidente. Kaya ang nakakalungkot, minsan nasa pintuan ka na ng sekretaryo, tatanungin ka pa kung ano ka ang partido mo. Alam po, nakakalungkot, sa totoo lang. Alam niyo po, meron akong kaibigan nakarating sa Vietnam. Ang sabi niya sa akin, pag nakarating ka ng Vietnam ngayon, malulungkot ka. Alam ko, nakarating si Mayor Ayi doon. Malulungkot ka dahil ang layo na. Naiwanan na tayo ng Vietnam. Pero ano po kaya ang dahilan? Alam niyo po ang sagot? Ang Vietnam po ay nagkakaisa. Tayo ay hindi. Kaya po sana, sa pagkakataong ito, ang challenge, alam ko, this is a tall order. Alam ko pong malaking hamon ito sa atin. But I believe that this is beyond political boundaries. Yung ating paniniwala sa politika, pwede nating isang tabi hanggat walang eleksyon. Pagdating ng eleksyon, saka tayo mag-practice ng politika. Pero pagdating na tayo po ay nakaupo, nagsisilbi, bakit hindi natin makuhang umupo sa isang lamesa? Tanungin natin ang ating mga sarili, saan natin dadalhin ang lalawigan ng Camarines Norte? Yan lamang po. Kaya ako, sa pagkakataong ito, hindi matatawaran ang akin pong nararamdaman. Overwhelming ang akin pong katuwaan na nakikita ko na sana we will walk the talk. Hindi sana pagkatapos nito ay para walang nangyari. Sana pagkatapos ng araw na ito, masimulan natin sa isip, sa salita at sa gawa na tayong mga taga Camarines Norte, naglilingkod man o hindi, tayo man po ay nasa gobyerno o wala, basta ang atin pong paniniwala, tayong mga taga Camarines Norte ay nagkakaisa, nagkakabuklod-buklod, nagtutulungan, nagmamahalan. Dahil tandaan ninyo, wala namang ibang magmamalasakit, walang ibang magmamahal sa Camarines Norte kung hindi tayo-tayo lang. Maraming salamat. Magandang hapon sa inyo lang. Mga kababayan, palakpakan po natin, Father Rufino Madridejos, CRM. Ngunit nais ko po na ipabot sa inyo ang aking maikling mensahe sa ganapin ngayon. Unity is not the same as uniformity. Ang uniformity ay pare-pareho ang kulay. Pero ang unity, kahit iba-iba ang kulay, iisa ang puso. Hindi hinihingi ng Diyos na pare-pareho tayo ng partido o kinabibilangan. Hinihingi niya na pare-pareho tayo ng pagmamahal sa bayan. Honorable Mayor of Kapalonga, the Honorable Luz Recasio. Palakpakan po natin. Ako po ay sumusuporta sa gustong mangyari ng ating gobernador sapagkat hindi man po natin ito bigla na magagawa, pero ito po ay pwede po natin gawing plano para po sa ikaunlad ng ating Camarines Norte. Our rising industrial and maritime anchor, home to our upcoming international seaport, economic zone, and renewable energy projects that will define Camarines Norte's global potentials.
to lay down how Jose Pangiliban will drive our industrial modernization and job creation. Let us call now on Mayor Jose Pangiliban, the Honorable Ariel M. Non. Palakpakan po natin. Buong puso po akong sumusuporta sa pagdideklara ng One Camarines Norte Movement. Ito po ay hindi lamang simbolo ng pagkikipagkaisa, kung hindi isang panata na kami po ay nakahandang talikuran ang pagkakaiba-iba at kami po ay makikiisa para sa layunin ng ating minamahal na gobernador na mapaunlad ang ating lalawigan. Our largest municipality, bridging the north and south, rich in agroforestry, mineral resources, and emerging tourism sites that connect our diverse communities. To share how the municipality of Labo will unlock inclusive growth across its vast barangays and strengthen our provincial supply chains. Ladies and gentlemen, please welcome the President of the League of Municipalities of the Philippines, Camarines Norte Chapter, the Honorable Jojo Francisco. Palakpakan po natin. Ang lalawigan po ng Camarines Norte, mahabang panahon naghahanap ng leader na makakakita ng problema ng ating lalawigan, ng problema ng sa lahat ng sulok ng 12 bayan ng lalawigan ng Camarines Norte. At siguro ngayong hapon, natagpuan na, andito siya po ang nagsusulong ng One Cam Norte, One Movement. Palakpakan po natin, Governor Dr. Villa. Known for its historic gold and mineral heritage, and now poised for responsible mining and ecotourism, a legacy will turn into shared prosperity. To share how Paracale will advance equitable resource development and build new opportunities beyond traditional industries. Please welcome the Honorable Mayor of Paracale, Mayor Romeo Moreno, represented by the Municipal Administrator, Mr. Arnold Balon. Sorry, palakpakan po natin, Sir Arnold Balon. Nagsimula po siya with the support of the Paracale Electorate. And then I'm proud to say po na dito po sa movement na ito, One Camarines Norte, we are all out for supporting him po. This, as I think, is the way for us to have development, not only na may naiiwan, but sabay-sabay po. So yun lamang po at magandang hapon po sa inyo lahat. Our strategic eastern gateway to Bicolandia, bordering Quezon Province, a vital link for trade, logistics, and cross-regional economic cooperation. To speak on how Santa Elena will expand our market access and bring inclusive development to our easternmost towns, let us hear from the Mayor of Santa Elena, the Honorable Dina Bora, represented by the Vice Mayor, the Honorable Jeff Mendoza. Palakpakan po natin. Sana magkaisa na po talaga sa ating lalawigan, pababa sa aming bayan. Andiyan po ang aming mga kapitan. Sana dumating ang panahon na talagang maitaguyod na po natin ang One Santa Elena. At doon po tayo tutungtong sa sinusulong ng ating minamahal na gobernador, ang One Cam Norte. Yun lamang po. Maraming salamat. His Excellency Bishop Herman Absede, distinguished guests, fellow public servants, respected leaders of every municipality and barangay, representatives of civil society groups, members of the media, ladies and gentlemen, good afternoon. Today, we gather not merely to launch a movement, but to embrace a shared vision, to have one province, one voice under one province, our beloved province of Camarines Norte. We come together to make a solemn promise, not only to one another, but more importantly, to the people of Camarines Norte, whom we have pledged to serve. Mga kababayan, natural lamang na sa isang demokratikong lipunan tulad ng Pilipinas ay may iba't ibang paniniwala at iba't ibang political affiliations.
Healthy political competition is part of democracy. It encourages accountability, innovation, and better governance. Ngunit pagkatapos ng halalan, iisa lamang ang ating partido, ang partido ng sambayan ng Norte, because the people of Camarines Norte did not elect us to remain divided. They elected us to lead. They elected us to solve problems. They elected us to build bridges, not walls. Ang ating mga kababayan ay hindi nagtatanong kung sino ang may credit sa isang proyekto. Ang mahalaga sa kanila kung anong matutulog sa kanila. Kung magagawa ba o makapaglilingkod ng maayos ang ospital, kung may desertive ang paaralan, mahalagang infrastructures at kung ano pang proyekto na dapat magpagaan ang kanilang buhay at hanap buhay. At ang mahalaga, kung may pag-asa bang naghintay sa kanilang mga anak. It is important to note that development has no political color, peace has no political party, and progress belongs to every Camnorteño. Ang pagkaunawa ko po sa objeto ng One Cam Norte movement ay hindi paglimot sa ating political affiliations. Hindi po ito pagtalikod sa ating mga prinsipyo. Hindi rin po ito tungkol sa pagbuo ng isang bagong partidong pampolitika. This is about plain and simple political solidarity. Hindi natin kailangan na magkapareho ang ating opinion sa lahat ng pagkakataon. But we can always agree on one thing: the welfare of our people in the province of Camarines Norte must always come first. Dapat natin laging isa-isip, anumang partidong ating kinabibilangan, iisang ating layunin, ang pag-unlad ng ating lalawigan ng Camarines Norte. At anumang hamon ang ating haharapin, iisang ating tinig para sa kapayapaan, pagkakaisa at kaunlaran. Ako po ay nagpapasalamat na sa kabila ng pili ng politika sa ating bansa na nagpapahiwatig ng pagkawatak-watak ng ating bayang Pilipinas, may mga politiko pa rin na may mabuting kaisipan na pagkaisahin ang mga politiko sa isang layunin para sa kabutihan ng ating lalawigan. Let this day be remembered as the day when leaders chose unity over division. The day when we stood together as one family. The day we declared that the future of Camarines Norte is far more important than politics. Maraming salamat po at mabuhay ang One Cam Norteño movement. Our vital hub for food security and sustainable agriculture that feeds our province and beyond. To tell us how Basud will power our agricultural economy and bring progress to its rural communities, let us hear from the Mayor of the Municipality of Basud, the Honorable Sean Daboco. Palakpakan po natin. For behalf po ng ating bayan ng Basud, kami po ay sumusuporta at naniniwala at syempre nakikisa para sa ating One Camarines Norte, para sa tuloy na progreso ng ating bayan ng Camarines Norte. Maraming po salamat. The heart and gateway of our province, the center of trade, commerce, governance, and enterprise that sets the pace for all of Camarines Norte. To share how our capital town will anchor our commercial growth, attract investments, and open livelihood opportunities for every Cam Norteño. Please welcome the Mayor of Dayat, the Honorable Ronnie Valencia. Palakpakan po natin. Good afternoon po sa inyo po lahat. Sa ating pong Governor Dong Padilla, sa ating pong DILG, kay Ma'am Melody Relucio, kay Father po, magandang hapon po, sa lahat po ng board member and mayors na nandito ngayon, sa lahat po ng barangay officials na nandito rin ngayon, punong barangay at ang mga kagawad po. Ito po ay brief message and pinagsasama-sama ko na, sabi ko nga, today and we will grateful today na we have one goal, one vision, at the dreams of uplifting the standard in public service. And ganun din po yung promoting the province of Camarines Norte. But sa ating po lahat, to every one of us, in terms of public service,
and good governance. Ay ang masasabi ko lang po at palagi ko naman pong iniisip, let us be remembered by our children. And I knew that we will be. Yun lang po, maraming salamat po. Our coastal gem and fisheries powerhouse of the province, with island communities and rich marine biodiversity that is central to our blue economy. To speak on how Mercedes will sustainably develop its maritime resources and lift the lives of fisherfolk and coastal residents, let us hear from the Mayor of the Municipality of Mercedes, the Honorable Alex Pajarillo. Palakpakan natin. Kaya po, suportahan po natin ang ating gobernador. Alam niyo po, mayor pa lang po kami. Yan na po ang lagi niyang binabanggit hanggang sa naging gobernador na. Kaya Gob, ang sa iyong pangarap ay nandito na. Kaya po mga kababayan, palakpakan po natin si Governor Dong Padilla. Maraming salamat po. Our growing agricultural and agri-processing hub with fertile lands perfect for high-value crops and small enterprise development. To tell us how San Lorenzo Luis will boost our food value chain and empower local farmers and micro-entrepreneurs, let us call on the Mayor of San Lorenzo Luis, Mayor, the Honorable Sheila De Los Santos. Palakpakan po natin. On behalf po of the people of San Lorenzo, of Municipality of San Lorenzo Ruiz, I am proud to express our support for this pledge of commitment and solidarity as for the vision of one province, one voice, one Camarines Norte. A burgeoning center for trade, light industry, and agri-tourism connecting our capital to the northern towns and fueling local commerce. To share how Talisay will strengthen our provincial economic corridors and open livelihoods for its growing workforce, please welcome the Mayor of Talisay, the Honorable Donovan Mancinido. Palakpakan po natin. At sa gabos po, nakapwa ko lingkod bayan. Tara po, mga kabanwaan, pagtarabangan ta ini para sa padagos na maging marahay, tuninong, produktibo, asin maugmang Camarines Norte. Basta mga Bicolanong Camnorteño, Uragon, Diyos mabalos po sa inyong gabos. Home to our well-renowned Banana Falls, one of our crown jewels of sustainable tourism that puts Camarines Norte on the global map. To share how San Vicente will grow tourism responsibly, create local jobs, and protect our most precious natural assets, please welcome the Mayor of San Vicente, the Honorable Bong Palma. Palakpakan po natin. Let this one Camarines Norte remain to be a slogan, but a guiding principle for us all na magkaisa po tayo. Dahil kailangan namin kayo. Mahal ko ang aking bayan, ang bayan ng San Vicente. Mahal ko din ang aking lalawigan, ang ating nag-iisang lalawigan. Kaya magkaisa po tayo. Mahal ko kayong lahat. Magandang hapon po sa inyo lahat. Our historic coastal town, home to the world's famous Calagos Islands, an emerging heritage tourism hub of the province of Camarines Norte, a leader in tourist arrivals and cultural tourism development, to lay down how Vincents will power our green economy, promote sustainable innovation, and honor our heritage through progress. Let us give a warm welcome to the Mayor of Vincents, the Honorable Agnes Ang. Palakpakan po natin.
bilang punong ehekutibo po ng Bayan ng Dinsons, 100% po akong sumusuporta sa movement na to because ako po talaga ay naniniwala na ang layunin ni Governor is to unite. Meron po siyang goal to unite kaming lahat ng bayan. Meron siyang goal. At ang goal na yan is to help one another. Magandang hapon po sa inyo lahat. View a audiovisual presentation from Attorney Arnaldo E. Escobar Jr., the Regional Director of the DILG Region 5. Panoorin po natin. Isang napakagandang hakbang tungo sa pagkakaisa sa ilalim ng One Province, One Voice, One Camarines Norte. Alam naman natin na pagdating sa local governance, mahirap umunlad kung laging watak-watak ang mga leader dahil sa politika. Pero sa pamumuno ngayon ni Governor Dong Padilla, pinatutunayan ninyo na pwede naman lang palang isang tabi ang kulay at magtulungan para sa bayan. This is the true essence of a matino, mahusay at maasahang pamahalaan. At anong pinaka-aabangang benepisyo nito? Lahat ng ito ay para sa mga susunod na henerasyon. Kapag nagkaisa ang mga leader natin ngayon sa ekonomiya at kaunlaran, ang mamamana ng ating mga anak ay isang masaganang probinsya na may magandang kabuhayan at ligtas na kinabukasan. Kapag tinanggal natin ang hyper-partisanship at pinalitan ng political harmony, naiiwan natin sa mga kabataan ang leksyon na ang politika ay tungkol sa public service, hindi sa awayan. Sa pamamagitan ng magandang values at moral upliftment, masisiguro natin na ang susunod na salinlahi ay lalaking may mataas na dangal at pagmamahal sa sariling bayan. Ika nga ng simulaing unum sin na sila ay maging isa. Let's make this unity the strongest foundation for our children's future. Kasama ninyo ang DILG sa adhikain ito. Maraming salamat po at mabuhay ang Camarines Norte. We'll hear the covenant itself from the Director of the DILG of the Province of Camarines Norte. Palapakan po natin, Ma'am Melody Relucio. Di ba ang pinaka-importante daw po sa lahat, bago pipirma, alam kung ano ang pinipirmahan. And to reiterate yung sabi ni Bishop, madali ang pumirma, ang pinakamahirap sa lahat, tuparin ang pinirmahan. So bago po natin pirmahan itong napakalaking board, sabay-sabay po nating basahin. Ako lang po ang maglilid dito sa harap, pero andyan po siya para po maisapuso natin ang pipirmahan natin ngayong hapong ito. One province, one voice, one Camarines Norte. In short, one Cam Norte movement. Ito po ang pipirmahan nyo. We, the elected officials, public servants, community leaders, and stakeholders of the province of Camarines Norte, gathered in a spirit of solidarity and shared purpose, hereby affirm our commitment to the ideals and objectives of one Camarines Norte movement. Recognizing that the welfare of the people must always prevail over political differences, and mindful of our solemn duty as stewards of public trust, we pledge to set aside
partisan divisions, and work together in pursuit of a common vision for a more progressive, inclusive, and united Camarines Norte.